Tahimik na pumasok ang binatang pulis na si Tonyo sa inuupahan niyang apartment na may isang kwarto. Kasama niyang nakatira doon ang kapwa niya pulis at kaibigan na si Jeffrey. Bukod kay Jeffrey, kasama rin nila doon ang kababata niyang si Benjo na halos 6 na buwan pa lamang sa Maynila. Pagpasok ni Tonyo ay kumunot ang noo niya nang makita si Benjo na nasa sala. Nakaupo ito sa sofa habang nanonood ng basketball game sa maliit na telebisyon. Napansin niya ang benda sa kaliwang paa ni Benjo. Umupo si Tonyo sa pang-isahang upuan sa tabi ng sofa. Uy, tol! Nakauwi ka na pala. Nagluto na pala ako ng ulam. Nagisa na lang ako ng corned beef. Baka kasi hindi ka pa naghahaponan eh. Kumain ka na lang sa kusina. Ano nangyari sa paa mo, tol? Bakit may benda yan? Ito. Na-aksidente sa pabrika. Natapilok ako tapos nabali yung buto ko sa paa eh. Ito, pinagpapahinga muna ako ng supervisor namin. Huwag daw muna akong pumasok hanggat hindi gumagaling tong paa ko. Ay nako, ikaw talaga. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Sus, napakadulas naman kasi dun sa production area sa pabrikang yun eh. Saka, hindi ako ang unang na-aksidente dun. Marami nang mas nauna sa akin. Kung ganun, nainggit ka sa mga naunang na-aksidente kaya gumaya ka sa kanila. Paano pala ang pagpapadala mo sa pamilya mo sa probinsya natin kung hindi ka muna magtatrabaho? Bayad ako, Chong, kahit hindi ako papasok. Ayos, di ba? Nakakapagpahinga na ako, pero sa sahod pa rin ako. Kaya palang saya mo kahit may pilay ang paa mo eh. Sinabi mo pa. O sige, kumain ka na. Mukhang hindi ka pa naghahaponan eh. Mamaya na. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Ay, oo nga pala. Si Jeffrey nasan? Naunang mag-out yun sa akin kanina eh. Ewan ko ba kung nasan siya. Pag uwi niya rito kanina biglang naligo. Tapos nag-impake ng mga damit niya. Tapos nung nasa banyo ako, saka siya umalis. Di ko na naitanong kung saan siya pupunta eh. Saan kaya pupuntang mokong na yun? Wala naman siyang sinabi sa akin na aalis siya ngayon ah. Sa dami ng dala niyang damit, paniguradong magtatagal yun bago bumalik. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Tonyo. Inisip niya kung saan maaaring magpunta si Jeffrey. Simula nang maging pulis si Tonyo, ay naging magkaibigan at magkasundo kagad sila ni Jeffrey dahil hindi nagkakalayo ang kanilang edad. Si Jeffrey ang nagturo sa kanya sa mga pasikot-sikot sa syudad dahil mas nauna ito roon kesa sa kanya. Ito rin ang nakaisip na tumira sila sa iisang apartment. Malaki ang tiwala ni Tonyo kay Jeffrey dahil ilang beses na nitong napatunayan ang pagiging totoong kaibigan nito sa kanya. May pag-aalalang naramdaman si Tonyo habang iniisip niya kung saan nagpunta si Jeffrey. Oh, Chong, bigla kaya yatang tumahimik dyan. Iniisip ko kasi kung saan maaaring magpunta si Jeffrey. Ngayon lang kasi ito nangyari na bigla siyang umalis nang hindi nagsasabi kung saan siya pupunta. Imbis na nag-iisip ka dyan, bakit hindi mo na lang kaya siya tawagan? May cellphone ka naman, di ba? Hinugot ni Tonyo ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Jeffrey pero nakapatay ang cellphone nito. Ang ginawa niya ay nagpadala siya ng text message kay Jeffrey kung saan tinanong niya ito kung nasaan ito. Hindi ko siya makontak eh. Patay yata ang cellphone niya. Nako, hindi kaya kung ano nang nangyari kay Jeffrey. Baka may banta sa buhay niya tapos nagtatago na siya ngayon. Yan ang mahirap sa trabaho niyong mga pulis eh. Halos araw-araw ay marami kayong nakakalaban ng mga kriminal. Yung iba, mga big time pa. Tapos kapag kinalaban mo, yun, pagbabantaan ang buhay mo. Sige pa, pakabahin mo pa ako, lintik ka. Joke lang naman. Ikaw naman tol,
Masyado ka namang seryoso eh. Mamaya ko na nga iisipin kung nasan si Jeffrey. Maliligo na muna ako, tapos saka ako kakain. Iniwanan ni Tonyo si Benjo sa sala. Dumiretso siya sa kanilang kwarto upang hubarin ang kanyang uniforme. Nang magtungo siya sa banyo para maligo, ay hindi pa rin nawala ang pag-aalala niya para kay Jeffrey. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, ay nahiga na si Tonyo sa kanyang kama. May 3 kama sa kwartong yun at tig-iisa sila nina Benjo at Jeffrey. Bata pa lang ay pangarap na ni Tonyo ang maging isang pulis. Yun ay dahil lumaki siya sa pamilya kung saan ang kanyang tatay at lolo ay kilalang mga antingero na nakikipaglaban sa mga aswang. Bayani ang tingin ng mga tao sa lolo at tatay ni Tonyo sa kanilang lugar. Ang bagay na yon ang nag-udyok sa kanya para maging pulis dahil gusto niya na maging tagapagtanggol ng mga naaapi at maging kalaban ng masasama. Sinuportahan naman ng pamilya ni Tonyo ang pangarap niyang yon at sobra siyang ipinagmamalaki ng mga ito nang maging ganap na siyang pulis. Tapat si Tonyo sa kanyang sinumpaang tungkulin. Hindi siya nadadala sa suhol at palagi niyang tinatandaan ang paalala ng tatay niya na mamuhay siya ng marangal at hindi niya kailangan maging mapagsamantala. Unti-unti nang nakaramdam ng antok si Tonyo nang narinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone na nakapatong sa maliit na lamesa sa tabi ng kanyang kama. Agad niya yung kinuha at sinagot ang tawag nang malaman niyang si Jeffrey ang tumatawag. Hello? Hello, Jeffrey? Tol, Anak ng tutsa o. Saan ka ba nagpunta? Ang sabi ni Benjo ay nag-impake ka daw ng mga damit mo at umalis ka. Ayaw mo na ba kaming makasama kaya umalis ka nang hindi nagpapaalam? uy hindi ah. Nagmamadali lang talaga ako kanina kasi naghahabol ako ng biyahe pa uwi sa probinsya namin eh. Ang totoo niyan, ay sakay ako ngayon ng bus. Nasa biyahe na ako. Tumawag lang ako nang natanggap ko ang text mo. Pauwi ka pala sa inyo eh. Akala ko naman eh kung saan ka pupunta. Ano palang meron at bigla kang uuwi sa probinsya nyo? May emergency ba? Wala naman tol. Piyesta kasi sa amin eh. 1 linggo ang selebrasyon ng piyesta sa amin. Kaya 1 linggo rin ako mawawala. Ang ibig ko sabihin eh, tayo pala. Ha? Teka. Anong tayo pala? Oo, tayo. Kasi ipinaalam na rin kita kay Sir Mariano na sasama ka sa akin. Pumayag naman siya. Ayun, approve na ang leave mo ng 1 week tol nang dahil sa akin. Ang kailangan mo nalang gawin ay mag-impake at sumunod sa akin sa probinsya namin. Teka. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ah. Seryoso ako, Tonyo. Pumayag na nga si Sir Mariano. Kasi kahit siya nga napansin na masyado ka ng pagod sa pagtatrabaho mo. Ang dami na kayong nakakapansin na palagi ka nakatulala sa opisina. Tol, ako na nagsasabi sa'yo, kailangan mo ng bakasyon. Sorry kung nagdesisyon ako ng hindi ko ipinapaalam sa'yo ah. Alam ko kasi natatanggihan mo ako eh. Kaya ako nang gumawa ng paraan para makapagbakasyon ka. Ikaw talaga oo. Hindi mo na dapat ginawa yan. Matatambakan lang ako ng trabaho pagbalik ko eh. Huwag ka mag-alala kasi may gagawa ng trabaho mo habang wala ka. Para rin naman sa'yo to eh. Pasensya ka na talaga ah. Una-una na ako kasi may mga kailangan akong asikasuhin sa bahay namin eh. O sige na tol, sumunod ka ah. Saka palagi kitang naikikwento sa tatay at lola ko eh. Panigurado, matutuwa ang mga yun kapag nakita at nakilala ka nila. Teka, pwede bang pag-isipan ko muna? Binigla mo naman kasi ako eh. Ano ka ba? Huwag mo nang pag-isipan. Basta hihintayin kita sa bahay namin ah. Hindi ka na pwedeng tumanggi kasi magtatampo ko sa'yo. Dati pa kita niyayaya na sumama sa amin kapag umuwi ako ron eh, di ba? Iti-text ko na lang sa'yo kung paano ka makakapunta sa amin. O sige na tol,
Malulobat na to cellphone ko eh. Nang maputol na ang tawag, ay napaupo si Tonyo sa kanyang kama. Biglang nawala ang antok ni Tonyo dahil sa mga sinabi sa kanya ni Jeffrey. Makalipas ang ilang sandali, ay nakatanggap siya ng text message mula kay Jeffrey. Detalyadong nakalagay doon kung paano makakapunta sa bahay ni na Jeffrey sa probinsya. Maya-maya pa ay nakita ni Tonyo na bumangon si Benjo mula sa higaan nito. Umupo ito sa gilid ng kama ni Tonyo. Si Jeffrey ba yung kausap mo kanina, tol? Oo, Ano sabi niya? Alam mo na ba kung nasan siya ngayon? nasa biyahe pa uwi sa probinsya nila ngayon. Piyesta daw kasi sa kanila. Ganun ba? Akala ko naman kung saan siya pupunta. Ang dami niya kasing dalang damit eh. Pero bakit parang hindi may pintay ang mukha mo? May problema ba? Si Jeffrey kasi, ipinagpaalam niya ako kay Sir Mariano na mag-leave ng 1 linggo. Tapos, pinapasunod ako ni Jeffrey sa probinsya nila. Inimbitahan niya ako sa piyesta nila. Ang sabi niya, napapansin daw niya na sobra na akong pagod sa pagtatrabaho. Kaya kailangan ko raw ng bakasyon. Maganda naman pala layunin ni Jeffrey. Kaya kanya inaaya sa kanila eh. Kahit ako, napapansin ko na masyado ka ng subsub sa pagtatrabaho eh. Delikado ang ganyan, tol. Dapat, wag puro trabaho. Bigyan mo rin ng oras sa sarili mo. Marami lang kasi akong hawak na kaso ngayon. Pero sabi ni Jeffrey, may gagawa naman doon ang trabaho ko habang wala ako. Oh, yun naman pala eh. Di sumunod ka na kay Jeffrey sa probinsya nila. O kaya mas maganda kung samahan na lang kita. Total, wala rin naman akong pasok sa trabaho, di ba? Para makapagbakasyon na rin ako. Nagsasawa na ako sa puro building ang nakikita ko eh. Walang Joe. Talaga naisip pa ba magbakasyon Kahit pilay na yung isang paa mo Aba, syempre naman. Ayoko naman naaalis ka tapos mag-isa lang ako rito maiiwan sa apartment, no? Kilala mo naman ako. Hindi pwedeng wala akong makakausap na tao. Baka pag umalis ka nang hindi ako kasama eh. Pagbalik mo rito kinakausap ko na yung mga kaldero sa kusina. Puro ka talaga kalokohan. Ano na tol, sige na, pumayag ka na oh. Sumunod na tayo kay Jeffrey. Ang tanong, papayag kaya si Jeffrey na kasama ka? Hindi ba, hindi naman kayo magkasundo nun? Huwag mo nalang sabihin na kasama mo ko. Para wala na siyang magagawa kapag nakita niya ako, nakasama mo ko. Gusto ko rin kasi talaga magbakasyon eh. Okay, sige, payag na ako. Susunod tayo kay Jeffrey sa probinsya nila. Total, wala na rin naman akong magagawa kasi approved ng 1-week leave ko eh. Kesa masayang yun. Mas mabuti pang mag-enjoy na lang tayo sa fiesta ni na Jeffrey. Ayos! Buti naman at pumayag ka na. Kailan pala tayo aalis? Mag-i-empake na ba ako? Oo, sige. Mag-impake na tayo at mamayang madaling araw tayo aalis. Ang sabi kasi ni Jeffrey sa text niya ay aabuti ng 10 oras ang biyahe papunta sa kanila. Kaya dapat maaga tayong umalis. Sige. Mag-i-empake na ako ngayon. Isingin mo na lang ako mamaya kapag aalis na tayo Napailing na lang si Tonyo nang nagsimula ng ilabas ni Benjo ang ilang mga damit nito mula sa aparador. Habang siya naman ay hindi pa rin buo ang loob sa gagawin nila. Para sa kanya ay mas gusto pa niya ang magtrabaho kesa magbakasyon. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw ay nagising si Tonyo sa malakas na pagtunog ng alarm ng kanyang cellphone. Bumangon siya at ginising niya ang kaibigan niyang si Benjo. Naunang nagtungo si Benjo sa banyo para maligo. Nang matapos ito, ay si Tonyo naman ang sunod na naligo. Makalipas ang ilang sandali, ay parehas na silang nagbibihis at nag-aayos ng kanilang sarili. Habang nagsasapatos si Benjo, ay binuksan ni Tonyo ang drawer at nakita niya roon ang kanyang baril. Hindi niya alam, pero tila may bumulong sa kanya na dalhin niya yun. Kinuha niya ang baril at ang lalagyan ng mga bala. Isinama niya yon sa kanyang bag. Humarap si Tonyo sa salamin para siguraduhin na maayos
ang kanyang buhok. Matapos yun ay isinuot niya ang isang kwintas. Meron yung palawit na bilog na kulay puti. Hinawakan niya ang palawit ng kwintas at umusal siya ng isang dasal. Talagang hindi ka pwedeng umalis nang hindi suot yung kwintas na yan, ano? Hindi talaga pwede. Bigay pa to sa akin ng lolo ko eh. Ang tagal na natin magkaibigan pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung para saan ang batong yan. Ang alam ko lang ay agimat yan kasi ang tingero ang tatay at lolo mo sa baryo natin eh. Kabal ang tawag sa agimat na to, Benjo. Kapag meron ka nito, hindi ka tatablan ng bala ng baril at ng kahit na anong matutulis na bagay. Wow! Ang astig naman pala niyan. Pero totoo ba ang kapangyarihan niyang kabal? Oo naman. Ilang beses na akong iniligtas nito sa tuwing may engkwentro kami. Ilang beses na akong tinamaan ng bala pero parang himala na hindi yun tumagos sa balat ko. Ibinigay ito ni Lolo sa akin kasi alam niya ang trabaho ko bilang isang pulis. Alam niya na malaki ang maitutulong nitong kabal sa akin. Sa bagay, hindi na dapat ako magduda sa kapangyarihan ng agimat mo kasi talaga namang napakagaling na ang tingero ng tatay at lolo mo eh. Sayang nga lang at hindi ka sumunod sa yapak nila. Ayos lang yun. Naiintindihan naman nila kung bakit mas ginusto kong maging pulis eh. Saka halos parehas lang naman ang ginagawa namin. Parehas namin pinoprotektahan ng mga tao. Pero mamaya na tayo mag-usap at magmadali na tayo. Dapat ay makahabol tayo sa first trip ng bus. Sa biyahe na lang din tayo kumain ng almusal. Ipinagpatuloy na ni Tonyo at Benjo ang kanilang pag-aayos sa sarili. Hindi nagtagal ay magkasama na silang lumabas ng kanilang apartment. Sakto na may dumaan na tricycle kaya sumakay na sila roon at nagpahatid sa bus station. Pagdating sa bus station ay sumakay sila sa bus na ang biyahe ay papunta sa probinsya ni Jeffrey. Nang mapuno na ng mga pasahero ang bus, ay umandar na yon. Hindi nagtagal ay nakatulog si Tonyo dahil ang totoo ay inaantok pa siya ng oras na yon. Makalipas ang ilang oras ay biglang nagising si Tonyo. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa bibig niya kaya napatingin ang lahat ng pasahero sa kanya. Pasensya na po kayo. Nananaginip lang po ako. Napapahiyang napayuko si Tonyo. Grabe ka, tol. Iskandaloso ka pala. Kasalanan ko ba kung nanaginip ako ng hindi maganda? Ano ba kasi napanaginipan mo at napasigaw ka? Hinahabol daw ako ng napakaraming aswang. Tapos nung maabutan nila ako, ay pinagtulungan nila akong patayin. Uy, nakakatakot naman panaginip yan. Pero panaginip lang naman yun eh. Hindi naman yun totoo. Dahil ang totoo, mag-e-enjoy tayo ng gusto sa pupuntahan natin. Nakamalay mo, merong magagandang chika bebe doon kina Jeffrey. Yun, di lumabas din ang totoo. Pambira ka. Gusto mo lang maghanap ng mabobola mong babae, kaya ipinilit mong makipiyesa tayo kina Jeffrey. Bonus lang naman ang babae, tol eh. Siyempre, pupunta tayo ron para magbakasyon at makipiesta. Ewan ko sa'yo. Pero sa totoo lang, parang iba ang pakiramdam ko sa bakasyon na to eh. Parang may masamang mangyayari na hindi ko alam. Huwag ka kasi mag-isip ng negatibo kasi ganun talaga ang mangyayari. Saka ano namang masamang mangyayari, magbabakasyon lang naman tayo. Saka nandun naman si Jeffrey. Hindi naman niya siguro tayo pababayaan, di ba? Hindi na lang muna nagsalita si Tonyo. Itinuon niya ang kanyang mata sa labas ng bintana at pilit niyang inalis ang hindi magandang pakiramdam na meron siya. Simula kasi nang umalis sila sa apartment ay naramdaman niya na yun. Tila ba may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya na umalis. Inisip na lang niya na baka dahil hindi buo ang loob niya na magbakasyon dahil mas gusto niya nga ang magtrabaho. Halos 10 oras na nakaupo sa base na Tonyo at Benjo
bago yun huminto sa isang lumang istasyon ng bus. Bumaba na sila at naglakad sila para maghanap ng makakainan. Sandali lang, tol. Daan-daan ka lang sa paglalakad. Nakita mo nang injured ang kasama mo eh. Aray, ang sakit ng paa ko kapag naglalakad ako ng mabilis eh. Yan, dapat kasi nagpapahinga ka na lang sa apartment eh. Tapos ngayon magrereklamo ka na masakit ang paa mo. Mas gusto ko pang sumakit ang paa ko kaysa mag-isa ako sa apartment, no? Nakahanap ng maliit na karinderya sina Tonyo at doon na sila kumain. Habang kumakain ay naisipan ni Tonyo na tawagan si Jeffrey pero hindi niya na ito makontak. Ano naman kaya nangyari rito kay Jeffrey? At patay na naman ang cellphone niya. Baka naman lobat lang o kaya busy. Pero sinabi ba niya sa text niya kung anong sunod na sasakyan natin? Oo, magji-jeep daw tayo tapos sasakay ng tricycle. Yun na raw ang mag-aatid sa atin sa baryo nila. Sinungaling din talaga ang Jeffrey na yun, no? Akala ko ba sabi niya 10 oras ang biyahe papunta sa kanila. Yung pala, 10 oras sa bus. Tapos may sasakyan pa. Anak ng weteng, oo. Napakalayo naman ng baryo nila. Nasa dulo na ba yun ng Pilipinas? Hayaan mo na nga, Benjo. Saka teka lang, ikaw naman ang pumilit sa akin na sumunod kay Jeffrey, di ba? Tapos ngayon nagre-reklamo ka. Natawa na lang si Benjo sa sinabi ni Tonyo. Nang matapos na silang kumain, ay sumakay na sila ng jeep. Halos kalahating oras ang naging biyahe nila. Pagkababa nila ng jeep, ay sa tricycle naman sila sumakay. Habang sakay ng tricycle, ay napansin nila na paunti na ng paunti ang mga kabayan na kanilang nakikita sa daan. Matapos ang halos 1 oras, ay huminto na ang tricycle sa tapat ng isang arko na gawa sa kawayan. Sinabi ni Tonyo sa driver na baka pwede sila nitong ihatid sa mismong bahay na pupuntahan nila. Pero tumanggi ang driver at anito ay magbayad na lang sila para makaalis na ito. Wala nang nagawa si Tonyo kundi ang magbayad ng pamasahe. Pagkababa nila ng tricycle ay kapansin-pansin ang pagmamadali ng tricycle driver na umalis. Grabe, ang sama naman ng ugali ng tricycle driver na yun. Hindi man lang tayo inatid sa mismong bahay ni Jeffrey. Hayaan mo na. Baka ayaw niya lang maabutan ng dilim. Nakita mo naman liblib ng lugar na to eh. Matatagalan bago siya makabalik sa bayan. Saka okay na rin to para makapaglakad-lakad tayo. Kanina pa tayo nakaupo eh. Sa bagay, may punto ka naman. Medyo sumasakit ng ang puwet ko kasi 10 oras ba naman tayo nakaupo sa bus kanina eh. Nang sandaling yon, ay muling sinubukan ni Tonyo na tawagan si Jeffrey para mas maging madali ang pagpunta nila sa bahay nito. Pero hindi pa rin niya ito makontak. Wala na siyang nagawa kundi ang muling basahin ang huling text message na ipinadala sa kanya ni Jeffrey. Ano tol? Hindi pa ba tayo maglalakad? Teka, sandali. Binabasa ko pa tong huling text ni Jeffrey. Hindi pa rin kasi siya sumasagot sa tawag ko eh. Magpapasundo na lang sana tayo sa kanya dito. Ano ba kasing nakalagay sa text niya? Ano sabi? Ang sabi niya, ang bahay daw nila ay meron 2 puno ng mangga sa unahan. Tapos, may bakod daw na gawa sa kawayan. Anak nang, mukhang lahat ng bahay dito sa baryong to. May 2 puno ng mangga sa harapan tapos kawayan yung bakod eh. Anak ng weteng, oo. Pinagluloko tayo ng kaibigan mong yan ah. Kaya mainit ang dugo ko dyan eh. Kakaltukan ko yan pag nakita ko, tignan mo. Ang mabuti pa, isimulan na natin ang paghahanap sa bahay ni Jeffrey. Saka, magtanong-tanong na lang din tayo sa mga taong makikita natin. Pero, magpapaalala lang ako sa iyo Nasa teritoryo tayo ni Jeffrey, Benjo. Tigilan mo muna ang pangiinis sa kanya ha. Hindi ko may papangako pero susubukan ko. At wala akong pakialam kahit nasa teritoryo niya tayo. Wow! Ang tapang mo naman. Ikaw na lang dapat ang nagpulis imbis na ako eh.
Nagtawanan ang dalawa. Hindi nagtagal ay nagsimula na silang maglakad papasok sa mismong baryo ni na Jeffrey. Kapansin-pansin na napakatahimik ng lugar na yon. Nang isang matandang babae ang nakita nila, ay agad nilang itinanong dito kung saan ang bahay ni Jeffrey at itinuro naman yun sa kanila ng matanda. Matapos magpasalamat ay nagpatuloy na sa paglalakad ang dalawa. Tol, parang nakakatakot naman ang mga tao sa baryong to. Tignan mo, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Tapos yung matandang babae kanina na napagtanungan natin, parang may itinatago. Hindi siya makatingin ng diretso sa atin, tol. Alisin mo na nga yung pagiging judgmental mo. Saka hindi ba ikaw nagsabi sa akin na wag akong mag-isip ng negatibo, tapos ikaw naman pala nag-iisip ng hindi maganda? Saka normal na pagtinginan tayo ng mga tao kasi bago tayo sa paningin nila, dayo tayo dito. Sa'yo nang napapansin ko sa lugar na to eh. Anong magagawa ko? Tumahimik ka na lang at baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Mamaya kuyugin tayo dito eh. Sa kabila ng pagsaway ni Tonyo kay Benjo, ay aminado siya na totoo ang mga sinabi nito. Kapansin-pansin ang pailalim na tingin ng mga tao sa kanila. Hindi yun ang uri ng tingin na nakakita ang mga yon ng bagong muka. Kakaiba ang tingin ng mga tao sa kanila at hindi kayang ipaliwanag ni Tonyo kung ano ang ibig sabihin ng mga tingin na yon. Hindi nagtagal ay narating na nila ang harapan ng bahay na itinuro sa kanila ng matandang babae. Meron yung bakod na gawa nga sa kawayan at naroon din ang dalawang malalaking puno ng mangga. Nakabukas ang gate na gawa sa kawayan kaya tuloy-tuloy silang pumasok sa loob ng bakuran. Si Tonyo ang kumatok sa pinto. Hindi nagtagal ay bumukas yun at bumungad sa kanila ang isang lalaking matangkad. Napasigaw si Benjo nang makita nito ang dugoang itak na hawak ng lalaki. Sa sobrang takot ni Benjo ay napatakbo ito sa likod ni Tonyo. Matalim ang mga mata ng lalaki. Tonyo, baka mamaya mamamatay tao yan, oh. Tignan mo, may dugo yung itak niya. Tumahimik ka nga, Benjo. Sino kayo? Anong kailangan nyo rito? Magandang hapon po. Ako po si Tonyo. At ito pong kasama ko naman si Benjo. Mga kaibigan po kami ni Jeffrey. Galing pa po kami sa Maynila. Jeffrey? Aba, teka lang. Jeffrey, may mga bisita ka. Sila na yata yung sinasabi mong bisita natin sa piyesta. Umalis ang lalaki sa harapan ni Tonyo. Hindi nagtagal ay si Jeffrey na ang humarap sa kanila. Biglang nawala ang ngiti ni Jeffrey nang makita nito si Benjo. Anong ginagawa niyan dito, Tonyo? Hindi ba ikaw lang ang pinapunta ko rito? Wala rin kasi siyang pasok sa trabaho niya ng ilang araw dahil pilay ang paa niya. Kawawa naman kung iiwan kong mag-isa sa apartment Baka masiraan pa ng ulo yan dun Kung ayaw mo ako nandito, pwede naman na akong umalis na. Hindi yung nagsasalita ka dyan na parang wala ako dito. Direkta mong sabihin at itanong sa akin kung bakit ako kasama ni Tonyo. Bakit nga ba hindi ka nalang bumalik sa Maynila? Teka. Pwede bang wag na kayo mag-away? Jeffrey, pasensya ka na kung isinama ko rito si Benjo nang hindi nagsasabi sa'yo. Naawa nga ako sa kanya kung iiwan ko siya na mag-isa sa apartment. Tapos may injury pa siya Ano pa nga ba magagawa ko kasama mo na yan. Hoy Benjo, joke lang yung pinapaalis na kita. Baka naman isipin mo na masama ang ugali ko. Pasok na pala muna kayo, sige na. Nilakihan ni Jeffrey ang pagkakabukas ng pinto at saka pumasok sina Tonyo at Benjo sa bahay nito. Naupo sila sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Malawak ang bahay ni Jeffrey. Gawa ang dingding sa malalapad na tabla at ang bubong ay pawid. Mula sa sala ay nakita ni Tonyo
ang lalaking nagbukas ng pinto sa kanila. Nasa kusina iyon habang nagtatadtad ng karni ng baboy. Tila napansin ni Jeffrey na nakatingin si Tonyo sa lalaki, kaya muli itong nagsalita. Oo nga pala. Tatay ko'y nagbukas ng pinto sa inyo kanina. Sandro ang pangalan niya. Si Lola Rosita naman ay nasa kwarto niya. Mamaya ko na kayo ipapakilala sa kanya kasi nagpapahinga siya sa oras na to eh. Kumusta nga pala naging biyahe niyo? Ayun, namamaga magkabila ang pisngi ng puwet namin kasi 10 oras kami nakaupo sa bus. Akala ko naman 10 oras lang ang biyahe, pero hindi naman pala. Kung magrereklamo ka lang, hindi ka na sana sumama kay Tonyo. Oo. Ayan na naman kayong dalawa eh. Magsisimula na naman kayong mag-away. Pwede bang kahit sa buong bakasyon na lang na to, ay magkaayos muna kayong dalawa? Hindi ba kayo may gusto na magpahinga ako sa trabaho? Sa tingin nyo ba, makakapagpahinga ako kung nagbabangayan kayo palagi? Sorry na tol, ito kasi si Jeffrey. Palagi na lang akong tinatable. Anong ako? Kung maayos ka na sanang kausap, hindi ako maiinis sa'yo. Oo, yan na naman. Kakasabi ko lang, di ba? Tama na nga yan. Sige kayo, kapag ako nainis, babalik na lang ako sa apartment natin. Mas okay pa yata dun eh, kasi tahimik dun. Okay, sige. Ako na magpaparaya, pangako. Hindi ko na muna aawayin si Benjo habang nandito tayo. Napailing na lamang si Tonyo. Noon pa man, ay hindi na talaga magkasundo sina Benjo at Jeffrey dahil sobrang magkaiba ang ugali ng dalawa. Si Benjo ang tao na masayahin at maingay, habang si Jeffrey naman yung seryoso at madalas na tahimik. Inakala ni Tonyo na normal lang na hindi magkasundo ang dalawa nung una kasi bago pa lang magkakilala ang mga ito. Pero nang tumagal ay mas lalong tumindi ang bangayan ng dalawa. Oo nga pala, ang mabuti pa ay magpahinga na muna kayo. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Tara na, at ihahatid ko kayo sa magiging kwarto ninyo. Nagtungo si Jeffrey sa isang nakasaradong pinto at binuksan nito yon. Nang pumasok ito, ay sumunod sina Tonyo at Benjo. May normal na laki ang kwarto at may isang papag na kasya ang 2 tao. Meron doong malaking bintana na natatakpan ng itim na kurtina. Ito ang magiging kwarto nyo. Pasensya na kayo kasi wala kaming electric fan eh. Pero huwag kayo mag-alala kasi malamig ang panahon ngayon. Kaya hindi nyo na rin talaga kailangan ng electric fan. Baka mangatog kayo. Ang totoo kasi niyan eh, walang linya ng kuryente dito. Pero may signal naman na cellphone. Yun nga lang, mahina at madalas nawawala pa. Ano? Bakit hindi mo sinabi na wala pa ng kuryente dito? Paano kami makakapag-charge ng cellphone namin? Hindi ba sinabi ko sa text kay Tonyo na libliban lugar namin? Sana naisip mo na walang kuryente dito. Kahit na. Sana sinabi mo kaagad ng mga ganung bagay para hindi kami nagugulat. Benjo, hayaan mo na nga. Okay lang yan. Hindi rin naman natin siguro masyadong magagamit ng cellphone kasi nasa bakasyon tayo, di ba? Buti ka pa, Tonyo, malawak ang pangunawa mo. Saka sa dami ng mga activity dito sa baryo namin sa loob ng 1 linggo, sigurado ko na hindi nyo na may isipang gumamit ng cellphone. Siguraduhin mo lang na mag-i-enjoy kami rito dahil kung hindi, babayaran mo yung pamasahe namin papunta rito at pabalik sa Maynila. Kahit ako pa magbayad ng share mo sa upa ng 1 taon para manahimik ka lang. Yabang talaga nito, oo. O paano? Iiwan ko na kayo rito para makapagpahinga na kayo. Tutulungan ko lang ang tatay ko sa pagluluto ng hapunan. Sige tol, maraming salamat. Ngumiti si Jeffrey, saka ito lumabas ng kwartong yun. Isinarado ni Tonyo ang pinto at siniguro niya na nakakandado yun. Naupo si Benjo sa gilid ng kama habang si Tonyo ay humiga na. Ramdam niya ang labis na pagod sa napakahabang biyahe at wala siyang ibang gustong gawin ng oras na yon kundi ang matulog. Hay nako, kung alam ko lang na walang kuryente dito, sana hindi na lang ako sumama eh. Malapit nang malobat ang cellphone ko, tol.
Paano ako makaka-text at makakatawag sa mga chicks ko sa Maynila nito? Anak ng teteng talaga, kung mamalasing ka nga naman. Pambira. Talagang yung mga babae pa ang una mong inisip ano? Alam mo tol, minsan, hindi masamang wag muna tayong gumamit ng cellphone. Ayaw mo ba nun? 1 linggo kang makakatipid sa load. Saka pwede bang kahit 1 linggo lang din eh. Wag mo na munang awayin o sagutin ng pabalang si Jeffrey. Para naman ma-enjoy talaga natin tong bakasyon na to. Ewan ko ba, tol? Hindi ko talaga kayang makasundo yung kaibigan mo na yun. Ang init ng dugo ko sa kanya. Alam mo naman na sinusubukan kong makasundo siya eh. Pero wala talaga. Mabigat ang pakiramdam ko kay Jeffrey. Tol, mabait naman si Jeffrey. Kung hindi naman siguro kami magkakasundo. Bigyan mo na siya ng pagkakataon na mapalapit sa'yo. Nako tol, maraming beses ko na sinubukan na magkasundo kami. Pero wala talagang pag-asa. Kung hindi nga lang ako mag-isa sa apartment ng 1 linggo eh, hindi ako sasama sa'yo dito eh. Saka, parang nakapagsisisi na magpunta rito. Hindi mo ba napansin yung tatay ni Jeffrey? Parang nakakatakot siya, Chong. Lalo na yung tingin niya sa ating kanina. Nako, parang kayang-kaya niyang pumatay ng tao eh. Saka parang kakainin niya tayo ng buhay kung makatingin siya. Hoy, ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan sa mga taong nagpatuloy ng maayos sa atin dito. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Nakakahiya. Eh sa'yo nang napansin ko eh. Anong magagawa ko? Alam mo kung ano magagawa mo? Itikom mo na yung bunganga mo at humiga ka na't matulog na tayo. Gusto ko muna magpahinga. Pero kung ikaw ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Ikaw na lang siguro magpahinga, tol. Lalabas muna ako. At saan ka naman pupunta? Bahala na kung saan. Maglilibot-libot muna ako dito sa baryo ni Jeffrey. Titignan ko kung maganda ba talaga. Bahala ka, basta mag-iingat ka. Baka mamaya kung saan ka makapunta at maligaw ka pa. Tinawanan lang ni Benjo ang sinabing yun ng kaibigan niyang si Tonyo. Nang lumabas na ng kwarto si Benjo, ay umayos na sa pagkakahiga si Tonyo at ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Dahil sa labis na pagod at antok, hindi nagtagal ay nagawa na niyang makatulog. Sa pagtulog ni Tonyo ay muli niyang napanaginipan yung panaginip niya sa bus. Nakita niya ang sarili niya na hinahabol ng napakaraming aswang at napagtanto niya na ang lugar na kinaroroonan niya sa kanyang panaginip ay ang baryo ni na Jeffrey. Nang naabutan na siya ng mga aswang, ay pinagtulungan na siyang patayin ng mga yon at doon na siya nagising. Napabalikwas si Tonyo. Tagaktak ang malamig na pawis sa kanyang noo at napakabilis ng tibok ng puso niya. Nakapagtataka naman na 2 beses ko nang napapanaginipan yon. Ano ba kasing ibig sabihin nun? Teka, mukhang napatagal pala ang pagtulog ko. Madilim na pala. Siguro nakakain na sila ng hapunan. Ang mabuti pa siguro lumabas na ako. Ipinagkibit balikat na lamang ni Tonyo ang nakakatakot niyang panaginip. Sa paglabas niya ng kwarto, ay nakasindi na ang mga gasera sa bahay ni na Jeffrey. Nakita niya si Jeffrey at ang tatay nito sa may hapagkainan. May kasama ang mga ito na isang matandang babae na payat at halos tuyot na ang balat. Nahinuha niya na yon ang Lola Rosita ni Jeffrey. Lumapit si Tonyo kina Jeffrey at napansin niya na hindi pa naggagalaw ang mga pagkain na nasa lamesa. Bakit hindi pa kayo kumakain, Tol? Hinihintay ka kasi namin na magising. Sanay kasi kami na kapag may bisita ay kasabay namin kumakain. Para sa amin kasi, kabastusan kung kakain kami nang hindi kayo kasama. Naku, pasensya na. Napahaba ang tulog ko Nakakahiya. Pinaghintay ko pa kayo. Ayos lang. Naiintindihan namin na pagod ka sa biyahe, kaya normal na maging mahaba ang pagtulog mo. Pero sa mga susunod na oras ng pagkain, umaasa kami na hindi mo na kami paghihintayin. Hindi alam ni Tonyo, pero napansin niya na masyadong seryoso ang pagsasalita ni Jeffrey
habang ang tatay at lola nito ay pailalim kung makatingin. Hindi diretsyong nakatingin ang mga ito sa kanya, pero ramdam niya ang bigat ng titig ng mga ito sa kanya. Pasensya ka na talaga, Tol, ha? Hayaan niyo po sa susunod ay hindi na ito mauulit. Oo nga pala, si Benjo. Nasaan siya? Ang sabi niya ilalabas siya eh. Hindi pa ba siya bumabalik? Hindi pa. Aba, nasa na kaya ang mokong na yun? Hindi kaya naligaw na yun? Ay nako, sinabihan ko na siya kanina na huwag siyang umalis eh. Kasi hindi niya kabisadong lugar na to. Hindi na namin maaaring hintayin na dumating si Benjo. Kailangan ng kumain ni Lola dahil malapit na ang oras ng pag-inom niya ng kanyang gamot. Sa ngayon, hahayaan namin na ikaw na lang muna ang makakasabay namin sa pagkain. Sige na, Tonyo, maupo ka na. Okay, sige. May pag-aalinlangan na umupo si Tonyo. Kaharap niya ang tatay ni Jeffrey, habang si Jeffrey naman ang katabi niya. Si Lola Rosita naman ay nakaupo sa kabisera na nasa kaliwang bahagi naman ni Tonyo. Nais sana niyang hanapin muna si Benjo, pero nahiya na siyang gawin yon, lalo na't kailangan na talagang kumain ng lola ni Jeffrey. Sinabawang karne ng baboy ang ulam na nakahain. Habang kumakain si Tonyo, ay napansin niya na halos walang lasa ang sabaw. Napakatabang nun na parabang kahit isang butil ng asin ay hindi yun nilagyan. Tila napansin ni Jeffrey na hindi nasasarapan si Tonyo sa kinakain niya, kaya nagtanong ito. Hindi mo yata masyadong ginagalaw ang pagkain mo. May problema ba sa luto ng tatay ko? Ha? Wala naman. Pero may patis ba kayo? Kilala mo naman ako, Tol. Mas gusto ko kapag maalat ang pagkain. Pero hindi ko sinasabing hindi masarap ang luto ng tatay mo, ha? Masarap siya sa totoo lang, saka napakalambot ng karne. Sadyang mahilig lang talaga ako sa maalat. Walang asin o patis o kung ano pang pampalasa sa bahay na to. Hindi kami gumagamit ng ganon. Dahil ang mga yon ay nagpapaikli ng aming buhay at masama sa kalusugan. Ang alat sa aming mga pagkain ay nakukuha namin sa natural na alat na meron ng karne o gulay na aming niluluto. Ganun po ba? Sige po, wala pong problema. Pero masarap po talaga ang luto nyo, Mang Sandro. May pag-aalinlangang ngumiti si Tonyo kay Mang Sandro at sa kanya ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Tiniis na lang niya na walang lasa ang kanyang kinakain hanggang sa naubos na niya ang nasa kanyang pinggan. Maya-maya pa ay napatingin si Tonyo kay Lola Rosita. Napansin niya na matalim ang tingin nito sa kanya na parabang may napakalaking kasalanan siyang nagawa rito. Hello po, Lola Rosita. Ako po si Tonyo. Kaibigan po ako ng apo niyong si Jeffrey. Apo, Jeffrey, nagugutom na ako. Gusto ko na kumain. Tol, anong sinasabi ng lola mo? Di ba kanina pa siya kumakain? Ganyan talaga si Lola. Medyo nagiging ulyanin at isip bata na siya dahil sa kanyang katandaan. Nagugutom na ako. Gusto ko na kumain. Lola, nasa harap niyo po yung pagkain. Yan po ang kainin niyo. Mas lalong kinabahan si Tonyo dahil mas naging matalim ang tingin ni Lola Rosita sa kanya. Nagsimula na yung maglaway habang umaangil na parang isang galit na aso. Nang sandaling yun ay gusto nang umalis ni Tonyo, pero alam niya na isang kabastusan kung gagawin niya yun. Biglang sinunggaban ni Lola Rosita ang isang braso ni Tonyo. Sa gulat ni Tonyo ay napasigaw siya ng malakas. Ngumanga ng malaki ang matandang babae at nang akmang kakagatin nito ang braso ni Tonyo ay agad namang tumayo si Jeffrey upang pigilan si Lola Rosita. Natakot at nagtaka si Tonyo sa ginawang yon ni Lola Rosita. Nagwawala ang matanda habang hawak ito ni Jeffrey. Pilit siyang inaabot ng matandang babae na parabang galit na galit yun sa kanya.
Jeffrey, dalhin mo muna si nanay sa kanyang kwarto. Ikulong mo muna siya ron hanggang sa kumalma siya. Sige na. Binuhat na ni Jeffrey ang lola nito at dinala sa isang maliit na kwarto. Malakas na isinarado ni Jeffrey ang pinto habang patuloy pa rin sa pagwawala at pagsigaw si Lola Rosita. Muling umupo si Jeffrey. Nagpatuloy sa pagkain sina Jeffrey at ang tatay nito na para bang hindi naririnig ng mga ito ang pagsigaw ni Lola Rosita. Tol, tanong lang, okay lang ba ang lola mo? Huwag mo na lang siyang pansinin. Ganun talaga si Lola Rosita kung minsan kapag hindi siya nakakainom ng gamot sa oras. Pero bakit niya ako kakagating kanina? May mga pagkakataon na nananakit talaga siya. Pero huwag kang mag-alala. Kapag napainom ko na siya ng gamot, ay kakalma rin siya. Natakot naman ako sa lola mo kanina, tol. Akala ko kakainin niya na ako Pero sana ay kumalma at maging okay na ang lola mo, Chong. Matipid na ngumiti si Jeffrey. Saka nito'y pinagpatuloy ang pagkain. Habang si Tonyo ay hindi pa rin maalis sa isip ang nakakatakot na pag-atake na ginawa ni Lola Rosita sa kanya kanina. Nang matapos na silang kumain, ay nakita ni Tonyo na pumasok si Jeffrey sa kwarto ni Lola Rosita. May dala itong isang bote na may lamang likido na hindi niya malaman kung anong kulay dahil malamlam ang liwanag ng gasera sa loob ng bahay. Bahagyang nakaawang ang pinto ng kwarto ng matanda, kaya nakita niya na inabot ni Jeffrey ang bote kay Lola Rosita. Agad naman yung kinuha ng matanda at tila uhaw na uhaw nitong ininom ang laman ng bote. Umagos pa sa gilid ng bibig ng matanda ang likido at nakita ni Tonyo kung gaano yun kalapot. Biglang tumingin si Jeffrey kay Tonyo. Nagulat si Tonyo nang malakas na isinarado ni Jeffrey ang pinto na para bang galit na galit ito. Lumabas muna si Tonyo upang sumagap ng sariwang hangin. Kapansin-pansin ang katahimikan ng paligid. Kahit isang tao ay wala siyang nakikita. Aba, wala pa rin pala si Benjo. Sana kaya nagpunta ang mokong na yun? Hindi nagtagal ay dumating si Benjo. Malaki ang ngiti nito na para bang napakasaya nito. Oh, buti naman at naisipan mo pang umuwi. Saan ka ba galing Ang tagal mo bago bumalik Jackpot, tol, jackpot. May nakilala ako napakagandang babae. Tapos, ipinakilala pa niya ako sa pamilya niya. Sa tingin ko, may gusto yun sa akin. Sinasabi ko na nga hindi ka naman sumama rito para sa fiesta Nandito ka kasi maghahanap ka ng babaeng maluloko mo. Ano ba masama ron? Malay mo, nandito pa lang mapapangasawa ko. At sa tingin ko, ay nakita ko na siya. Pumasok ka na at kumain ka na. Sa susunod ay hindi mo na pwedeng gawin yan Gusto kasi ni Jeffrey na magkakasabay tayong kumain. Sus, wag mo sinusunod na mga sinasabi ni Jeffrey. Bisita nila tayo rito, no? Yun na nga Bisita tayo kaya dapat marunong tayong rumispeto sa patakaran sa bahay na to. Oo na. O sige, kakain na muna ako. Ano palang ulam? Sinabawang karne ng baboy, nilagaya tayon. Pero sasabihin ko na sa'yo ngayon pa lang walang lasa yung luto nila, parang hindi nilagyan ng asin. Hindi raw kasi sila gumagamit dito ng asin at ng kung ano pang pampalasa. Huwag mo na lang ipahalata na hindi mo gusto yung ulam. At baka mamaya sumama ang loob ng tatay ni Jeffrey. Yung tatay niya kasi nagluto nun Ayos lang, sa sobrang gutom ko, kahit hilaw na karne pa yan, kakainin ko. Napansin ni Tonyo ang kakaibang kwintas na suot ni Benjo. May palawit yon na para bang pinatuyong sanga ng kung anong halaman. Teka, Chong. Saan mo nakuha yung suot mong kwintas? Ito ba? Bigay sa akin ng babaeng nakilala ko. Ang sabi niya, wag ko daw tong huhubarin. Nang pumasok na si Benjo sa bahay, ay muling pinagmasdan ni Tonyo ang paligid. Bahagyang maliwanag ang buwan na natatakpan pa ng makapal na ulap, kaya kahit paano
ay may nakikita siya. Doon niya napansin na walang banderitas sa baryo na hindi normal kapag fiesta. Inisip na lang niya na walang budget para sa ganung bagay ang baryo ni na Jeffrey, kaya hindi niya na yon binigyan pa ng pansin. Nanatili muna si Tonyo sa labas ng bahay. Umupo siya sa isang mahabang upuan na gawa sa kahoy na nasa ilalim ng puno ng mangga. Maya-maya pa ay umupo sa tabi niya si Benjo. Totoo nga sinabi mo, tol. Walang lasa yung nilagang baboy. Para bang literal na tubig lang ang inilagay dun eh. Ano ka ba? Ang lakas ng boses mo. Baka mamaya marinig ka nila sa loob. Ano naman? Para nga malaman nila na hindi masarap yung nilagay. Malay mo, matuto na silang maglagay ng pampalasa sa susunod. Hayaan mo na. 1 linggo lang naman tayo dito eh. Ano pa lang nangyari doon sa sinasabi mong babae na nakilala mo kanina? Tamo? Interesado ka naman pala? Ayun. Pinakilala niya ako agad sa pamilya niya. Ang bait nga ng nanay at tatay niya eh. Parang gusto nila pakasalan ko na kagad ang anak nila. Saka napakaganda niya, tol. Morena, tapos sexy pa. Alam mo ba yung ganda na Pilipinang-Pilipina? Ganun siya. Walang-wala yung mga babae sa Maynila, Chong. Sana'y seryosohin mo na ang isang yan. Kilala kasi kita, Benjo eh. Masyado kang mapaglaro pagdating sa mga babae. Huwag mo nang dalhin dito yung pagiging palikero mo. Tignan natin ang mga mangyayari sa susunod na araw. Ayokong mangako. Loko ka talaga. Pero Benjo, maiba ako. Alam mo bang may nangyari kanina rito? Yung lola ni Jeffrey, bigla na lang nagwala tapos muntik niya na akong kagatin sa braso. Mabuti nga'y napigilan siya ni Jeffrey. Ano? Seryoso ba yan? Hindi kaya may rabies si Lola Rosita? Di ba ganun kapag nagkakarabis? Nagiging parang asong ulol? Wala. Ang sabi ni Jeffrey, ay ganun daw minsan ang lola niya kasi ulyani na raw. Alam mo na, sa sobrang tanda na ni Lola Rosita, ay para na siyang bata kung mag-isip. Sa bagay. Pero, wala ka ba napapansin sa lugar na to, Chong? Parang hindi piyesta, di ba? Tignan mo, walang kabanderi-banderitas. Tapos, wala rin ako nakikitang simbahan o kahit maliit na kapilya man lang. Kung piyesta rito, sinong santo o patron ang ipinagdiriwang nila? Naiikot ko na tong buong baryo kanina, pero wala talaga akong nakitang simbahan. Yan nga rin ang ipinagtataka ko kanina eh. Pero hayaan mo na. Ang mahalaga ay nandito tayo at napagbigyan ko na si Jeffrey. Hindi ba ilang beses niya na ako niyaya rito noon, pero palagi akong tumatanggi. Kasi mas gusto ko nga magtrabaho kaysa magbakasyon. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa, ay biglang dumating si Jeffrey. Nakangiti na ito at hindi na gaya kanina na napakaseryoso. Ang lalim yata ng pinag-uusapan niyo ah. Pwede ba akong makisali? Nagkikwento lang tong si Benjo sa babaeng nakilala niya rito. Naku Benjo, binabalaan kita ah. Huwag mong lolokohin at paglalaruan ng mga babae rito. Oo, madali sila maniwala sa mga sasabihin mo. Pero hindi yung dahilan para lokohin mo sila. Kilala kita eh. Babaero ka. Kahit hindi ka naman gwapo. Wow! Nagsalita ang ubod ng gwapo. Bakit ikaw? Gwapo ka ba? Kumpara sa'yo, aba, oo naman. Teka, tama na nga yan. Yan na naman kayo, magsisimula na naman kayo ng away. Hindi niyo ba talaga kayang magkaayos kahit habang nandito lang tayong tatlo? Yang kaibigan mo ang pagsabihan mo, tol. Masyadong pasmado ang bunganga. Palagi na lang akong nakikita. Pinagsasabihan lang kita kasi kilala kita. Basta, hindi mo pwedeng gawin sa mga babae dito ang ginagawa mo sa mga babae mo sa Maynila. Huwag ka mag-alala, Jeffrey. Pinagsabihan ko si Benjo kanina. Teka, maiba tayo. Kumusta na nga pala si Lola Rosita? Maayos na ba ang lagay niya? Oo, tulog na siya ngayon. Sabi ko naman sa'yo kapag nakainom na siya ng gamot niya, kakalma din siya. Yung gamot ba na sinasabi mo yung nakalagay sa bote na ibinigay mo sa kanya? Oo, yun nga. Gawain sa iba't ibang uri ng mga halamang gamot na pinakuluan ng matagal. Kaya pala sobrang lapot nun kasi pinakuluan ng matagal. Teka,
Matutulog na ako. Kayo rin matulog na kayo. O kung di pa kayo inaantok, ay mas makabubuti na doon na lang kayo sa kwarto nyo mag-usap. Teka. Bakit para bang ayaw mong dito muna kami sa labas? May aswang ba rito sa baryo nyo? Paano ko sabihin kung meron? Ha? May aswang dito? Di, biro lang. Basta pumasok na kayo. Isang makahulugang ngiti ang pinakawalan ni Jeffrey bago ito pumasok sa loob ng bahay. May takot sa muka na humarap si Benjo kay Tonyo. Tonyo, narinig mo ba yung sinabi ni Benji? Ang sabi niya may aswang daw dito. Kahit sinabi niya nagbibiro siya, nararamdaman ko na seryoso siya sa sinabi niyang yun. Ayan ka na naman sa pagiging paranoid mo eh. Biro nga lang, di ba? Tinatakot ka lang nun. Hindi. Parang seryoso siya nang sabihin niyang merong aswang sa lugar na to eh. Hindi kaya yun ang ibig sabihin ng panaginip mo ron sa bus? Baka isa yung pangitain sa mangyayari sa atin dito. Ano kaya kung umalis na tayo rito bago pa may masamang mangyari sa atin? Kumalma ka nga muna, Benjo. Naririnig mo ba mga sinasabi mo? Saka, nakakahiyakin ni Jeffrey kung aalis tayo rito dahil lang sa takot mong baka may aswang dito. Baka ma-offend ang tatay at lola ni Jeffrey. Kapag may nangyaring masama sa atin dito, ikaw ang sisisihin ko ha. Pero hindi ba ang tingero ang tatay at lolo mo? Tapos nakikipaglaban sila sa mga aswang? Hindi mo ba nararamdaman na may aswang dito? Wala akong ganong kakayahan eh. Hindi ako sinanay ni na tatay at lolo para manahin ko ang kakayahang meron sila. Saka huwag ka mag-alala. Kung may aswang man dito, ay hindi siya uubra sa baril ko. Dinala ko kasi yung service firearm ko eh. Para kung sakaling may hindi magandang mangyari, ay alam mo na. Talaga? Dinala mo yung baril mo? Oo nga, paulit-ulit. Mabuti naman pala kung ganun. At least, meron tayong proteksyon. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa kwarto natin. Iba na ang pakiramdam ko dito sa labas eh. Sus, masyado ka talagang matatakutin. Naniwala ka naman kagad sa sinabi ni Jeffrey na may aswang dito. Pero sige na, pumasok na tayo. Masyado malamig dito eh. Nauna nang pumasok sa bahay si Benjo at bahagyang natawa si Tonyo dahil ramdam niya ang takot nito. Naisip niya na mas mabuti na yun dahil magkakaroon ng takot si Benjo na lumabas tuwing gabi. Nang nasa pintuan na si Tonyo ay napahinto siya nang may narinig siyang napakalakas na pag-alulong sa kung saan. Nagdulot yun ng matinding kilabot sa kanya. Tumingin si Tonyo sa labas at iginala niya ang kanyang mata sa paligid. Pero nang hindi niya na narinig muli ang pag-alulong, ay tuluyan niya nang isinarado ang pinto at sumunod na kay Benjo sa kwarto nila. Sa sumunod na 2 araw ay naging maayos naman ang pananatili ni na Tonyo at Benjo sa bahay ni na Jeffrey. Wala silang nakitang kakaiba at tila karaniwang pamumuhay lang ang meron ang mga tao sa lugar na yun. Isinama pa ni Jeffrey sina Tonyo at Benjo sa ilog na nasa bukana ng isang kasukalan. Doon ay masaya silang naligo, nagtampisaw at naglaro sa malamig na tubig. Halos nakalimutan nilang malayo sila sa syudad at doon naramdaman ni Tonyo na nasa bakasyon talaga sila. Ganun pa man, sa kabila ng sinabi ni Jeffrey na 1 linggo ang pagdiriwang ng fiesta sa baryo nito, ay napansin ni Tonyo na walang gaanong palatandaan ng kasiyahan sa paligid. Wala siyang nakitang mga palamuti, banda o masayang pagtitipon gaya ng nakasanayan niya sa mga fiesta na napuntahan niya na noon. Tahimik ang mga tao at tila abala lamang sa kani-kanilang gawain. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit kakaiba ang fiesta sa baryong yon. Subalit, pinili muna niyang wag mag-isip ng kung ano-ano at inisip niya na baka ganun lang talaga magdiwang ng fiesta sa baryo ni na Jeffrey. Ikatlong araw ni na Tonyo sa baryo ni na Jeffrey ay patuloy pa ring umaalis si Benjo para makipagkita sa babaeng sinasabi nito
na nililigawan nito. Isang hapon, habang nasa labas si Tonyo ng bahay ni Jeffrey, ay nakangiting dumating si Benjo. Alam ni Tonyo na nakipagkita na naman ito sa babaeng nakilala nito sa lugar na yon. Ayos huhulaan ko. Kaya napakalaki ng ngiti mo kasi nakipagkita ka na naman dun sa babaeng yun, no? Hehehe, ano pa nga ba? Siya lang naman ang dahilan ng pagkakangiti ko sa lugar na to eh. Mukhang nagiging seryoso ka na dyan, Ano nga palang pangalan niya? Hindi yung pa sinasabi sa akin eh. Clarissa. Oh, di ba? Pangalan pa lang, napakaganda na. Baka pwede mo naman akong ipakilala dyan kay Clarissa. Saka na kapag sinagot niya na ako, baka mamaya maudlot pa yun pag pinakilala ko agad sa'yo eh. Aba, parang sigurado ka na mapapasagot mo siya sa ilang araw na natitira natin dito Siyempre naman. Nararamdaman ko na gusto niya rin ako. Kaya lang, nagpapakipot pa siya ng konti. Ganun nga yata talaga mga babae rito sa probinsya. Hindi madaling makuha. Pero mas okay nga yun. Kasi, nata-challenge talaga ako, tol. Masaya ako para sa'yo, Benjo. Nakikita ko kasi na sa pagkakataong to ay parang nagiging seryoso ka na sa babae. Sana magtuloy-tuloy na yan. Totoo ang kasiyahan na nararamdaman ni Tonyo para kay Benjo. Noon pa man, ay kilala niya na si Benjo na hindi marunong magseryoso sa mga babae. Hindi man ito kagwapuhan, ay malakas talaga ang dating nito sa mga babae at nadadala rin ng pagiging masayahin ito. Kaya hindi mahirap na magustuhan ito. Kaya para makita si Benjo na natutong manligaw ay isang malaking bagay para kay Tonyo. Kinagabihan, inihaw na baboy ang ulam na niluto ni Sandro. Gaya ng mga nauna nitong niluto ay wala pa rin itong lasa. Kahit sausawan na toyo o suka ay wala rin. Kahit paano ay nasanay na sina Tonyo at Benjo sa ganung uri ng pagkain. Inisip na lang ni Tonyo na ilang araw na lang naman ang ilalagi nila sa lugar na yon at pagbalik nila sa syudad ay makakakain na sila ng mga pagkain na may lasa at gusto nila. Nabasag ang katahimikan nila nang magsalita si Benjo. May itatanong lang po ako. Akala ko ba'y isang linggo ang selebrasyon ng piyesta dito sa inyo? Bakit hindi namin nakikita ni Tonyo ang selebrasyon na yon? Parang normal na araw lang. May tagtuyot kasing nangyari rito noong nakaraang buwan. Sabi ni tatay, siyempre, walang ani ang mga tao kapag ganun. Kapag walang ani, walang pera. Pero huwag kayo mag-alala, kasi sa huling araw ng piyesta, ay doon kami maghahanda. Ayun. Sana naman may lasa na ang mga ihahanda nyo. Benjo, ano ba yung sinasabi mo? Biro lang. Joker po ako, Mansandro. Kaya wag niyo po sanang seryosohin ng ibang sinasabi ko. Masarap naman po itong mga luto nyo eh. Hindi nagsalita si Mang Sandro. Nakatingin lang ito ng pailalim kay Benjo. Habang si Tonyo naman ay hiyang-hiya para sa kanyang kaibigan. Alam niya na kahit sinabi nito na nagbibiro lamang ito, ay iba pa rin ang dating nun para sa pamilya ni Jeffrey, lalo na kay Mang Sandro, na siyang palaging nagluluto. Pagsapit ng oras ng pagtulog, ay magkatabi ng nahiga sina Tonyo at Benjo sa papag. Hindi nagtagal ay narinig na ni Tonyo ang mahinang paghilik ni Benjo. Hindi maintindihan ni Tonyo kung bakit sa gabing yon ay hindi niya magawang makatulog. Mabigat na ang talukap ng kanyang mga mata, pero tila may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya na pumikit. Halos ilang oras na simula nang humiga si Tonyo, pero gising pa rin siya. Nang tignan niya ang oras sa suot niyang relo, ay nalaman niya na 12:00 na ng hating gabi. Maya-maya pa ay napabalikwas ng bangon si Tonyo nang may narinig siya sa labas na mga taong sabay-sabay na umaawit ng dasal. Ano kaya yun? Parang may prosesyon . Dahil sa kuryosidad ay bahagyang binuksan ni Tonyo ang bintana. Sumilip siya roon at nakita niya
na tama nga ang kanyang sinabi. Merong prosesyon na nangyayari. May mga taong nakahanay habang naglalakad. Lahat ay may dalang itim na kandilang may sindi. Anong inaawit nila? Bakit parang ibang lingwahe yata? Saka, bakit ganitong oras sila nagsasagawa ng prosesyon? Hating gabi talaga. Habang lihim na pinapanood ni Tonyo ang mga nagpuprosesyon, ay nagtaasan ang balahibo sa kanyang braso. Nang nasa tapat na ng bahay ni na Jeffrey ang mga tao, ay biglang huminto ang mga yon. Tumigil rin sa pag-awit ang lahat. Napalunok si Tonyo. May kakaibang kilabot na dala ang biglang pagtigil ng mga nagpuprosesyon. Laking gulat niya nang sabay-sabay na tumingin ang mga tao sa kanya na parabang nararamdaman ng mga yon na pinapanood niya ang mga ito. Sa sobrang takot ni Tonyo ay isinarado niya ang bintana ng malakas. Nagmamadali siyang bumalik sa tabi ni Benjo. Dahil doon ay nagising si Benjo. Ano ba, tol? Bakit naman ang likot mo? Tapos ang lakas mo pang magsarado ng bintana. Ang sarap-sarap na ng tulog ko eh. Storbo ka. Pasensya ka na, tol, ha? Natakot kasi ako sa mga nagpuprosesyon sa labas eh. Ha? Nananaginip ka na naman ba? Bakit naman may magpuposisyon ng ganitong oras? Pabihira ka, oo. Hindi ko rin alam eh. Hindi naman ako taga rito. Basta may narinig akong kumakantang mga tao kanina tapos sumilip ako sa bintana. Bigla na lang silang tumigil sa harapan ng bahay ni na Jeffrey. Ang nakakakilabot pa, bigla nila akong tinignan na para bang naramdaman nilang pinapanood ko sila. Yung mga mata nila, nanlilisik, nakakatakot. Ewan ko sa'yo. Gumagawa ka lang ng kwento, no? Hindi ka makatulog kaya pati tulog ko iniistorbo mo. Saka bakit ka natatakot? Akala ko ba'y pulis ka? Kapag ba pulis, hindi na pwedeng makaramdam ng takot. Saka bakit parang hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, ha? Imposible naman kasi na may nagpuprosesyon ng ganitong oras. O tignan mo nga sa orasan ko. Lagpas na ng 12:00 ng hating gabi ba? Teka nga, ang mabuti pa siguro tignan ko kung totoo ang sinasabi mo. Tumayo si Benjo at lumapit sa bintana. Nang akmang bubuksan ito ang bintana, ay mabilis itong pinigilan ni Tonyo. Wag mo nang tignan! Baka nasa labas pa rin sila eh. Baka ayaw nilang pinapanood na nagpuprosesyon sila. Paano ko malalaman kung nagsasabi ka ng totoo kung hindi ko makikita? Kumalma ka lang dyan, okay? Natatawa tuloy ako sa'yo eh. Wala nang nagawa si Tonyo nang tuluyan ng binuksan ni Benjo ang bintana. Hindi na tumingin sa labas si Tonyo dahil ayaw niya nang maramdaman ang takot na naramdaman niya kanina nang makita niya ang mga nanlilisik na mga mata ng mga nagpuprosesyon. Ano, nakita mo ba sila? Hindi ba nakakatakot? Tama ka nga. Ang dami nga nila. Sabi ko na sa'yo eh. Maraming bituin sa langit. Ha? Ano ba sinasabi mo? Doon na sumilip sa bintana si Tonyo. Nagtaka siya dahil kahit isang tao ay wala siyang nakita sa labas ng bahay ni na Jeffrey. Anak nang, saan nagpunta ang mga yun? Kanina lang nandyan lang sila eh. Sabi ko na nga be, na nanaginip ka na naman. Oh, asa na nagpuposisyon? Wala naman ah. Sigurado ako tol na nandyan sila. Pero bakit ang bilis nilang nawala? Sa dami nila sigurado ako na hindi nila kayang makaalis dyan ng ganong kabilis. Isa lang ang ibig sabihin nun. Panaginip mo lang ang lahat o hindi kaya ay namamalikmata ka lang. Imposible. Imposible yun tol. Sigurado ako sa nakita ko. Hindi yun imahinasyon. Alam mo tol, mabuti pang matulog ka na. Masyado ka kasi nagpupuyat kaya kung ano-anong nakikita mo eh. Saka sa susunod, huwag mo namang istorboy ng pagtulog ko. Mahihirapan na naman ako nitong makabalik sa pagtulog eh. Pero itulog mo na lang yan. isinarado na ni Benjo ang bintana. Tinapik nito sa balikat ang nakatulalang si Tonyo at saka ito bumalik sa pagkakahiga sa papag. Nanatiling nakatayo si Tonyo sa tabi ng bintana. Labis ang kanyang pagtataka sa nangyari.
hindi pa rin siya makapaniwala na ganun kabilis na wala ang mga tao sa labas. Bigla niya tuloy kinwestiyon kung totoo ba o hindi ang prosesyon na nakita niya kanina. Kinabukasan ng umaga, hanggang sa almusal, ay tila wala pa rin si Tonyo sa sarili. Iniisip niya pa rin kasi ang nangyari kagabi. Halos hindi niya ginagalaw ang pagkain na nasa kanyang harapan at lumamig na rin ang kape niya. Tonyo, ayos ka lang ba? Kanina ka pa nakatulala dyan ah. Nako, malamang iniisip niya pa rin yung sinasabi niyang prosesyon na nakita niya kagabi. Ha? Anong prosesyon? Kaninang hating gabi kasi, may nakita akong mga taong nagpuprosesyon. Huminto pa nga silang lahat sa tapat ng bahay niyo eh. Tapos bigla silang tumingin sa akin. Parang galit na galit sila na pinapanood ko sila. Pero nung si Benjo nang tumingin, aba, akalain mo na wala sila? Jeffrey, ikaw na nga kumausap diyan kay Tonyo. Sabihin mo kung may prosesyon nga ba rito sa baryo nyo ng ganong oras. Walang prosesyon dito ng hating gabi, Tonyo. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Sigurado ako, Jeffrey. Hindi ako namamalikmata lang. Pero Chong, imposible talaga yung sinasabi mo eh. Baka naman pagod o kulang ka lang sa tulog. Kaya kung ano-ano ang mga nakikita mo. Yan nga din ang sinabi ko sa kanya eh. Alam mo, ang mabuti pa siguro ay magpunta tayo mamaya sa ilog. Maligo ulit tayo ron para naman may masmasang ka. Saka huwag mo nang isipin kung ano mang nakita mo kagabi. Tanging marahang pagtango na lang ang naging tugon ni Tonyo kay Jeffrey. Pero nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam sa lugar na yon dahil sa prosesyong nakita niya kagabi. Ramdam niya na may mali, ngunit hindi niya matukoy kung ano yon. Pagkatapos mag-almusal, ay nagtungo na sina Tonyo sa ilog. Doon ay nalibang ni Tonyo ang kanyang sarili upang mawala na ang gumugulo sa kanyang isip. Kahit paano ay naaliw siya sa panghuhuli ng mga isda at paglangoy sa malalim na bahagi ng ilog. Nang mapagod na sila, ay umupo silang tatlo sa isang malapad na bato na nasa tabi ng ilog. Malapit na pala tayong bumalik sa Maynila. Balik na naman tayo sa normal nating buhay. Sinabi mo pa. Pero ayos lang kasi gano'n naman talaga eh. Maswerte pa rin tayo na may babalikan pa tayong trabaho. Kumusta naman pala yung paa mo? Parang simula nang dumating ka rito hindi na yung sumasakit ah. Siyempre, dahil to kay Clarissa. Sa gitna ng pag-uusap nila, ay isang matandang lalaki ang nakita nilang nakatingin sa kanila sa hindi kalayuan. Nanlalaki ang mga mata ng matandang lalaki na parabang may galit yun sa kanila. Hindi nagtagal ay umalis na ang matandang lalaki. Sino yung matandang lalaki na nakatingin sa atin kanina? Bakit parang may galit siya sa atin? Si Tatang Berting yun. Siyang namumuno dito sa aming baryo. Kasi siya ang pinakamatanda. Ganun talaga makatingin yun. Akala mo palaging galit. Pero normal lang yun sa kanya. Kasi malaki talaga ang mata niya. Grabe naman makatingin yun. Akala ko susuguri na tayo rito eh. Huwag niyo na lang pansinin si Tatang Berting. Ay, oo nga pala. Uuwi na muna ako sa bahay ha. Tutulungan ko pa kasi si tatay sa pagluluto eh. Kayo ba? Maya-maya pa siguro kami. Pero susunod na rin kami sa'yo. O siya, sige. Mauna na ako sa inyo ha. Mag-iingat kayo rito. Nang nakaalis na si Jeffrey, ay muling lumublob sina Tonyo at Benjo sa ilog. Habang naglalangoy, ay naramdaman ni Tonyo ang bahagyang pag-init ng kabal na nakasabit sa kanyang leeg. Bigla siyang natigilan dahil tila nagbigay ng babala ang kabal. Oh, nakatulala ka na naman dyan, tol. Huwag mong sabihin na iniisip mo pa rin yung sinasabi mong prosesyon kagabi. Hindi yon. Ito kasing kabal ko. Bigla siyang uminit. Kapag umiinit kasi to, ibig sabihin ay may mangyayaring hindi maganda. Kaya dapat ako maging handa.
Ano namang hindi magandang mangyayari? Nasa ilog lang naman tayo. Hindi ko alam, Tol. Ang mabuti pa siguro umahon na tayo at umuwi na rin tayo. Ano ba yan? Bago pa lang ako nag-e-enjoy kasi wala na si Jeffrey. Kung ayaw mo sumama sa akin pabalik kay na Jeffrey, bahala ka sa buhay mo. Basta ako uuwi na. Oo na. Sasama na ako sa ipabalik. Ang KJ talaga nito. Tara na. Nang umahon na sina Tonyo sa ilog, ay napahinto si Tonyo nang may naramdaman siyang kakaiba sa paligid. Sa pag-ikot niya ng tingin, ay muli niyang nakita si Tatang Berting. Matiim yung nakatingin sa kanila ni Benjo. Gaya ng sinabi ni Jeffrey, ay hindi na lang niya pinansin ang matandang lalaki at naglakad na sila ni Benjo palayo sa ilog. Sa buong maghapon na lumipas, ay hindi na muna inisip ni Tonyo ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Pagsapit ng gabi, habang tumutulong siya sa paghahain ng hapunan, ay may narinig silang boses ng isang matandang lalaki. Tinatawag nun ang pangalan ni Mang Sandro. Lumabas si Mang Sandro at sinundan ito ni Jeffrey. Sumunod na rin sina Tonyo at Benjo sa paglabas at naiwan si Lola Rosita sa kusina. Nagulat si Tonyo nang malaman na si Tatang Berting ang nasa labas. Biglang tumingin ang matandang lalaki kina Tonyo at Benjo. May bisita ka pala, Sandro. Dalawa pa. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang bagay na ito? Paumanin, Tatang Berting. Ang anak ko kasi ay nagpapunta sa kanila rito. Galing sila sa syudad. Kahit na. Alam mo ang patakaran dito sa ating baryo. Total 2 ang iyong bisita. Ay ibigay mo sa akin ang isa. Mawalang galang na po, pero mga bisita ko po sila. Kaya dito po sila sa bahay namin nararapat. Hayaan nyo na lang po kami na mag-istima sa kanila. Hindi po ba ilang taon na kaming walang bisita rito tuwing piyesta. Kaya sana ay pagbigyan nyo muna kami sa pagkakataong ito. Hindi muna nagsalita si Tatang Berting na para bang nag-iisip ito, habang sina Tonyo at Benjo ay nagtatakang nagkatinginan dahil pareho nilang hindi naiintindihan kung bakit kailangan ibigay ni na Jeffrey ang isa sa kanila ni Benjo kay Tatang Berting. Sige, pumapayag ako. Ngunit sa susunod na piyesta ay dapat mabahagian mo rin kami, Jeffrey. Opo, pangako po, Tatang Berting. Walang imik na tumalikod si Tatang Berting at saka yun naglakad palayo. Nang makabalik na sila sa loob ng bahay, ay agad na nagtanong si Tonyo kay Jeffrey. Tol, tanong lang, anong ibig sabihin ng pinag-uusapan nyo? Tama ba'y narinig namin? Gusto ni Tatang Berting na isa sa amin ni Benjo ang ibibigay nyo sa kanila? Oo, pero hindi naman literal na ibibigay sa kanya. Ang ibig sabihin ni Tatang Berting ay gusto niya na isa sa inyo ang tutuloy sa bahay niya. Bihira kasi kami magkaroon ng bisita dito sa baryo, lalo na tuwing piyesta. Kaya minsan, gusto ni Tatang Berting na tumulong sa pag-welcome sa mga bisita. Ganun lang yun. Wow, napaka-hospitable naman pala ng mga tao rito. Pero huwag nyo nang intindihin yun. Maghain na tayo para makakain na tayo. Medyo nagugutom na kasi ako . Napansin ni Tonyo na tila sinadya ni Jeffrey na putulin na kagad ang kanilang usapan tungkol kay Tatang Berting. Dahil doon ay naramdaman niya na tila may hindi sinasabi si Jeffrey sa kanila ni Benjo. Lumipas pa ang ilang araw hanggang sa dumating na ang huling araw ng piyesta sa baryo ni na Jeffrey. Inasahan ni Tonyo na sa araw na yon ay mararamdaman na niya ang kapistahan sa lugar na yon. Pero nabigo siya. Napansin niya na normal pa rin ang ginagawa ng mga tao roon. Walang nagkakatay ng manok o baboy na panghanda. Ngunit nang naalala niya ang sinabi ni Jeffrey na walang pera ang mga tao roon dahil sa nangyaring tagtuyot nung nakaraang buwan, kahit paano ay naunawaan na niya.
Nang umagang yun, ay nakatambay lang sina Tonyo at Benjo sa labas ng bahay. Maya-maya pa ay lumapit si Jeffrey sa kanila. Akala ko ba ang sabi mo maghahanda kayo ngayong huling araw ng piyesta? Bakit hindi ko nakikitang nagkakatay ng kung anong hayop ang tatay mo ha, Jeffrey? Bakit ba masyado kang atat? Dito sa pamilya namin, nakasanayan na namin na naghahanda kami sa gabi. Kaya mamayang gabi pa kami magkakatay ng kung anong ihahanda namin. Ayos kakaiba din ang trip nyo Pero ano bang ihahanda nyo? Basta, malalaman nyo rin mamaya. Oo nga pala, Jeffrey. Huling araw na pala natin dito sa baryo nyo, no? Maraming salamat kasi inimbitahan mo kami rito. Akala ko hindi na importante ang magbakasyon. Pero na-realize ko na hindi pala pwedeng puro trabaho na lang ako. Kailangan din na huminga ako paminsan-minsan. At masaya ako nakasama ko kayong dalawa ni Benjo sa bakasyon kong to. Masaya rin ako na narito kayo. Alam ko na sa mga nakaraang araw ay naiinip na kayo. Pero huwag kayong mag-alala dahil mamayang gabi, sisiguraduhin namin na yun ang gabing hinding-hindi nyo makakalimutan sa buong buhay nyo. Matapos yung sabihin ni Jeffrey, ay ngumisi ito at saka ito tumalikod para maglakad pabalik sa loob ng bahay. Naguguluhang nagkatingin na naman ang magkaibigang Tonyo at Benjo. Pero walang nagsalita sa kanilang dalawa. May kakaiba na namang naramdaman si Tonyo kay Jeffrey. Napaisip din siya kung ano ang mangyayari mamayang gabi para masabi ni Jeffrey na ang gabing yon ay hinding-hindi nila malilimutan. Habang unti-unting kumakalat ang dilim sa paligid, ay hinintay ni Tonyo na makitang may kakatayin na baboy o manok sina Jeffrey. Pero hindi yun nangyari. Habang nasa kwarto si Tonyo, ay pumasok doon si Benjo. Tol, aalis pala muna ako Pupunta ako sa bahay ni na Clarissa. Bakit? Ano namang gagawin mo ron? Inimbita kasi ako ni Clarissa Ang sabi niya, doon na raw ako maghapunan sa kanila. Baka gusto mo sumama para may pakilala na kita sa kanya. Wag na. Ang pangit naman kung dalawa tayong aalis. Gabi ng huling araw ng fiesta dito Saka hindi ba sabi ni Jeffrey, maghahanda sila? Ay oo nga pala. Di ako na lang ang pupunta. Pero babalik din ako rito. Basta tiran niyo ko ng handa Ikaw ang siba mo talaga. Kakain ka na nga kina Clarissa tapos kakain ka pa rito. Mabuti na sigurado. Baka hindi ako mabusog dun O sige na, umalis ka na at mag-iingat ka. Ay, sandali pala. Saan nga nakatira si Clarissa? Para kung sakaling kailangan kitang sunduin alam ko kung saan ka pupuntahan. Mula rito sa bahay ni na Jeffrey, 5 bahay, papunta sa direksyon ng ilog. Matapos yung sabihin ni Benjo, ay umalis na ito. Muling naramdaman ni Tonyo ang bahagyang pag-init ng kanyang kabal. Hinawakan niya yon at tinignan. Saan mo ba ako binibigyan ng babala Bakit kasi hindi mo kayang magsalita Idi sana, nasabi mo na kung ano o sino ang dapat kong iwasan. Nagulat si Tonyo nang marinig niya ang pagwawala ni Lola Rosita sa kwarto nito. Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang kwarto pero hindi niya nakita roon sina Jeffrey at Sandro. Palakas ng palakas ang sigaw na yon ni Lola Rosita kaya mas lalong kinabahan si Tonyo. Hanggang sa naalala niya ang gamot na pinapainom dito ni Jeffrey sa tuwing nagwawala ang matandang babae. Tumakbo siya sa kusina at hinanap niya ang mga bote ng gamot. Nakita niya ang mga nakatagong bote sa ilalim ng batalan. Natatakpan yun ng marurumi at lumang damit. Kumuha siya ng isang bote pero sa hindi sinasadyang pangyayari ay natalisod siya. Nabitiwan ni Tonyo ang bote at nang bumagsak yun sa sahig ay nabasag yun. Kumalat ang malapot na likido sa sahig. Napatingin si Tonyo sa likido. Yumukod siya at hinawakan niya ang likido gamit ang kanyang kamay. Inamoy niya yun at nagimbal siya.
nang malaman kung ano ang likido. Anak ng putya! Dugo to ah! Hindi ako pwedeng magkamali. Dugo talaga to! Dahil sa nalamang yun, ay labis na naguluhan si Tonyo kung bakit dugo ang pinapainom na gamot ni na Jeffrey kay Lola Rosita. Habang patuloy ang pagwawala ng matanda sa kwarto nito, ay bumalik naman si Tonyo sa kwarto nila ni Benjo. Kinuha niya ang kanyang baril at ang mga bala. Bumalik siya sa harapan ng pinto ng kwarto ni Lola Rosita. Sana naman ay mali ang hinala ko. Sana ay hindi aswang o kung anong nilalang si Lola Rosita. Sana nagkakamali lang ako. Binuksan ni Tonyo ang pinto ng kwarto ng matandang babae. Nang hilakbot siya, nang makita si Lola Rosita na nasa anyong aswang. Matutulis ang mga kuko at ngipin ng matanda. Namumula ang mga mata nito at napakaputla ng balat. Nang sumugod ang aswang kay Tonyo, ay agad niya itong pinaputukan ng baril. Tumama ang bala sa noo ng aswang na agad nitong ikinamatay. Nanlalaki ang mga mata ni Tonyo. Hindi siya makapaniwala na isangang aswang si Lola Rosita. Nagulat na lang siya nang biglang pumasok ng bahay si Jeffrey at nagtaka ito nang makitang may hawak siyang baril. Lalapit sana si Jeffrey kay Tonyo pero agad na itinutok ni Tonyo ang baril sa kaibigan. Hanggang diyan ka na lang! Huwag kang lalapit! Babarilin talaga kita! Tol, ako to! Ano ba nangyayari sa'yo? Alam ko ng aswang ang lola mo, hayop ka. At malamang aswang ka rin at ang tatay mo. Kaya mo ba ako inimbita rito? Ay para ako ang gawin yung handa? Ha? Kami ni Benjo? Siguro nga'y wala ng dahilan para maglihim ako sa'yo. Tama ka, Tonyo. Aswang nga kami ng aking pamilya. At pinapunta kita rito para maging handa sa aming kapistahan. Inaamin ko rin na kinaibigan lang kita para madala ka rito. Walang hiya kang demonyo ka. Niloko mo ako. Akala ko pa naman ay totoo kitang kaibigan. Hayop ka. Demonyo ka. Anong magagawa ko? Tradisyon na namin na sa tuwing pista ay kailangan meron kaming maihanda na tao. Nagkataon lang na ikaw ang magiging handa namin sa gabing ito. Sa tingin mo ba ay papayag ako na gawin niyo akong handa? Aalis ako rito at isasama ko si Benjo. Hindi niyo kami mapapatay. Hindi na kayo makakaalis ng buhay sa lugar na ito dahil lahat ng inaakala niyong mga tao rito ay mga aswang. Baryo ito ng mga aswang, Tonyo. Lahat kami rito ay aswang. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang tangkain na lumaban dahil wala kayong laban ni Benjo sa dami namin. Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang si Jeffrey. Susugurin sana nito si Tonyo pero napahinto ito nang tumapat ito sa nakabukas na pinto ng kwarto ni Lola Rosita. Alam ni Tonyo na nakita na ni Jeffrey ang walang buhay na katawan ni Lola Rosita. Hayop ka! Anong ginawa mo sa lola ko? Anong ginawa mo sa kanya? Bakit mo siya pinatay? Dahil kung di ko siya pinatay, ako ang papatayin niya! Walang hiya ka! Hindi kita mapapatawad! Papatayin din kita! Galit na sumugod si Jeffrey kay Tonyo. Pinaputukan niya ito ng baril, pero mabilis itong nakaiwas. Sinunggaban siya ni Jeffrey at natumba siya sa saig habang nasa ibabaw niya ito. Ngumanga ng malaki ang aswang na si Jeffrey at akmang kakagatin ito sa leeg si Tonyo pero tila may kung anong puwersa ang pumigil dito. Hanggang sa napansin ni Tonyo na nakatitig si Jeffrey sa kanyang kabal na nakakwintas sa kanyang leeg. Ramdam na ramdam niya ang takot nito habang nakatingin sa kanyang agimat.
Sinamantala naman ni Tonyo ang pagkakataong yon. Alam niya na kung hindi siya kikilos para ipagtanggol ang kanyang sarili, ay siya naman ang papatayin ni Jeffrey. Itinutok niya sa bunganga ng aswang ang baril at pinaputok niya yun. Sabog ang ulo ni Jeffrey. Wala ng buhay na bumagsak ang katawan ng aswang sa ibabaw ni Tonyo. Umalis na si Tonyo sa ibabaw ng katawan ng aswang na si Jeffrey. Saka siya tumayo at tinignan nito. Masakit para sa akin na gawin yan sa'yo, Jeffrey. Pero patawarin mo ko dahil alam ko na ako ang mamamatay kung hindi kita papatayin. Sayang talaga. Sinayang mo ang pagkakaibigan natin. Tatakbo na sana si Tonyo palabas ng bahay nang biglang humarang sa pinto si Mang Sandro na nasaan yung aswang. Nang makita nito ang bangkay ng anak na si Jeffrey, ay galit na galit itong sumugod. Agad namang itinutok ni Tonyo ang baril sa aswang na si Mang Sandro. Isang putok ng baril ang pinakawala niya. Tumama ang bala sa balikat ng aswang. Sa pangalawang pagkalabit niya ng gatilyo ay nanlamig siya dahil wala na pala yung bala. Nagmamadaling kinuha ni Tonyo ang mga bala sa kanyang bulsa. Pero paghugot niya sa mga yon ay nalaglag lahat ng bala sa sahig dahil sa kanyang pagmamadali. Upulutin na sana niya yon pero nagawa na siyang sunggaban ni Mang Sandro. Bumaon ang matutulis nitong mga ngipin at kuko sa kanyang balikat at tagiliran. Malakas na napasigaw sa sakit si Tonyo. Hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa. Kinapa niya ang mga balang nakakalat sa sahig at nang makakuha siya ng isa, ay inilagay niya kagad yun sa magasin ng kanyang baril at walang pagdadalawang isip na pinaputukan niya ang aswang sa sentido. Sumambulat ang utak ng aswang na si Mang Sandro at saka yun bumagsak. Pagkatapos nun, agad na tumayo si Tonyo at pinulot niya ang mga bala. Inuno niya ng bala ang magasin ng kanyang baril at saka siya tumakbo palabas ng bahay. Kailangan kong puntahan si Benjo. Kailangan ko siya puntahan. Baka kung ano na nangyayari sa kanya. Delikado siya rito. Ngunit labis na nagulantang si Tonyo nang makita niya ang mga aswang na halos sabay-sabay na lumabas sa bahay ng mga yun. Mas lalo niyang binilisan ang kanyang pagtakbo hanggang sa nakasalubong niya ang takot na si Benjo. Tol! Umalis na tayo rito! Tara! Sina Clarissa! Aswang sila ng pamilya niya, Tol! Sumabit kasi sa pinto nila yung kwintas ko tapos nung naputol yun, ay doon ko nakita ang totoong itsura ni Clarissa, Tol. Napakatanda na pala niya. Parang siyang ukluban. Parang si Lola Rosita. Tapos, doon na sila nag-anyong aswang ng buong pamilya niya. Buti na lang nakatakas kagad ako sa kanila. Kundi, ginawa na nila akong pagkain. Oo, Tol. Sila Jeffrey din at ang tatay at lola niya. Mga aswang din sila. Pinapunta niya tayo rito dahil tayo ang gagawin nilang handa sa piyesta. Pero napatay ko na silang lahat, Tol. Medyo masakit pero kailangan kong gawin yun eh. Dahil kung hindi ko sila pinatay, ay ako ang papatayin nila panigurado. Ano ngayon ang gagawin natin, Tol? Napapalibutan na tayo ng mga aswang dito sa baryong to. Anong gagawin natin? Kailangan natin makatakas dito. Doon na nakita ni Tonyo na napakaraming aswang ang nakaikot sa kanila. Alam niya na hindi sapat ang balang meron siya para makaligtas sila dahil sa dami ng mga aswang na naroroon na handang kumain sa kanila. Hanggang isang bagay ang biglang naalala ni Tonyo. Yung kabal. Nang lumapit ang mukaro ni Jeffrey kanina, ay parang natakot siya sa kabal ko. Siguro ang kapangyarihan nun hindi lang para hindi ako tabla ng bala at ng matutulis na bagay.
Baka takot din dito ang mga aswang. Tama, takot sila sa kabal. Hinubad ni Tonyo ang kabal at hinawakan niya yon sa tali. Humakbang siya papalapit sa mga aswang at kapansin-pansin na takot nga ang mga yon sa kanyang kabal. Umatras ang mga yon na parabang ayaw ng mga yon na madikit man lang sa hawak na kabal ni Tonyo. O ano? Ano kayo ngayon? Dito pala kayo takot ha? Sige, lumapit kayo! Lapit! Subukan niyo saktan kami! Ano? Lumapit kayo! Mga duwag pala kayo eh! Galit na umangil ang mga aswang na nakapalibot sa kanila. Pero hindi makalapit ang mga yon dahil sa agimat o kabal ni Tonyo. Nagpatuloy sa paglalakad si Tonyo habang hawak-hawak ang kabal. Si Benjo naman ay nakasunod lang sa kanya. Sa tuwing may magtatangkang aswang na umatake sa kanila, ay ihaharap lang ni Tonyo ang kabal rito at parang nasasaktan na umaatras ang mga aswang. Nang nakarating na sina Tonyo at Benjo sa may arko palabas ng baryo na yon, ay tila sumuko na ang mga aswang at hindi na sila sinundan ng mga yon. Doon na nagmamadaling tumakbo ang magkaibigan at walang ibang nasa isip nila kundi ang makalayo sa baryo ng mga aswang. Ligtas na nakabalik sa Maynila ang magkaibigang Tonyo at Benjo. Ngunit nanatiling sariwa sa kanilang isipan ang bangungot na naranasan nila sa baryo ng mga aswang. Pinili nilang manahimik at hindi nila ikinuwento sa iba ang mga nangyari dahil alam nilang walang maniniwala sa kanila. Pero para kay Tonyo, masakit na siya mismo ang pumatay sa kaibigan niyang si Jeffrey, ngunit batid niyang yun ang nararapat upang mabuhay sila ni Benjo. Labis ang kanyang pasasalamat sa kabal na nagligtas sa kanilang dalawa. At dahil sa pangyayaring yun, natutunan ni Tonyo na wag basta magtitiwala sa ibang tao, lalo na't hindi pa niya ito masyadong kilala. Sa huli, napatunayan ng magkaibigan na walang halimaw o aswang ang makakatalo sa tapang at tiwala ng pusong nagmamalasakit sa bawat isa. Nakaligtas man sila sa baryo ng mga aswang, baon pa rin nila ang alaala ng takot na yun na habang buhay nilang hindi malilimutan. Muling sumikat ang araw sa kanilang daan. Tanda na sa bawat dilim ng panganib